Sa pulpa ay marami ng pinagdaanang hirap ang ating mga ninuno. Una, mula sa kalikasan dahil sa malamig at bulubunduking lugar na kanilang kinagisnan hanggang sa ibang lahi na siyang umagaw ng alipin at kumutya sa kanila. Pero lahat ng iyon ay kanilang nilagpasan. Hinulma ang mga bundok na ginawang taniman at mula sa pagiging mga tagasunod ay gumawa sila ng sariling industriya na matatangi sa kanila. Lola, paano po nila ginawa yun? Aba, sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at tibay ng loob. Matatapang pala po tayo, Lola. Oo. Pero sa tamang paraan, hindi ba? Kaya ikaw, Marky, lagi mong ipagmamalaki kung anong lahi galing ka. Dahil sa iyong ugat ay dumadaloy ang dugo ng isang tunay na igorot na puno ng dignidad. Naiintindihan ba ninyo ako? Opo. Noon nga po dati sa school namin, may batang igorot. Inaasar po nila, pinagtatanggol ko nga po sila eh. Aba, ano yung ginawa? Ang sabi ko po, wala namang masama ang pagiging igorot. Pero, Lola, ang galing po naman ninuno po natin, oh. Isipin mo po, ginawa po nating taniman yung mga bundok. Oo. At alam mo ba, isa yan sa ipinagmamalaki ng Pilipinas sa buong mundo. Dahil sa mga ginawa natin yan. Opo, Lola, ang Banawe Rice Terraces. Isa po sa 8th wonder of the world. Nako, ang tatalino talaga ng mga apo ko.